Una sa lahat, Barangay Hall sa Arayat, Pampanga, niratrat ng mga armadong lalaki. Kapitan ng barangay, 9 na beses pinagbabaril sa ulo. May mga nagtangkapang habulin ng mga gunman. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Panibagong diplomatic protest ihahain ng Pilipinas kaugnay sa delikadong ginawa ng Chinese Air Force sa Panatag Shoal. Dalawang independent contractors ng GMA7 humarap sa Senado at pinabulaan ng minolestya nilang aktor na si Sandro Mulak. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Ilang kongresista tinanggi ang alegasyon ni Atty. Harry Roque na meron umunong nilulutong impeachment case laban kay VP Sara Duterte. PNP Chief Romel Marbil, pinagsabihan ng mga pulis na ginagawang tagapayong ng mga opisyal nila at ng iba pang personalidad. Mga atletang Pilipino na nagbigay ng karangalan sa bansa sa Paris Olympics, ipaparada at bibigyan ng welcome ceremony sa Malacanang. At sobrang mahal na ticket sa Grand Biniverse concert, inirereklamo ng fans. Pinagbabaril ang isang barangay hall sa Arayat, Pampanga. Patay ang barangay chairman. Ang nangyaring paamaril sa pool sa CCTV. At live mula sa Arayat, Pampanga, nasa frontline balitang yan, Brian Basa. Brian, anong motibo raw sa krimen? May giit ng pamilya, politika ang ugat ng pananambang kay Barangay Lakyos Chairman Mel Lumbang. Hindi raw ito ang unang beses na pinagtangka ang patayin si Lumbang. Pinagbantaan na rin ang buhay niya noong 1999 at 2001. Tatakbo raw sanang Vice Mayor ng Arayat si Lumbang sa 2025. Pero hindi na yan mangyayari dahil nakaburol na ang kanyang walang buhay na katawan. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Lakyos sa bayan ng Arayat sa Pampanga kagabi, makikitang tumigil ang isang MPV sa harap ng Barangay Hall. Bumaba ng sasakyan ang isang lalaki saka naglabas ng baril. Ilang beses niyang pinaulanan ng bala ang bintana ng Barangay Hall. Lumabas din ng sasakyan ang dalawa pang lalaki. Ang isa sa kanila nagpaputok pa ng baril sa ere. Matapos ang pamamaril, agad na tumakas ang tatlong lalaki. May lumabas namang tatlong lalaki mula sa Barangay Hall. Sinubukan nilang habulin at pagbabarilin ang mga tumakas na salarin. Patay sa pamamaril ang mismong barangay chairman na nasa loob noon ng Barangay Hall. Kinilala siyang si Norberto Lumbang, 57 taong gulang. Ayon sa polis, 9 na bala sa ulo ang ikinamatay ng kapitan. Nagpunta sa burol ni Lumbang ang ilan sa kanyang mga kaibigan, kabilang ang alkalde ng Santa Ana, Pampanga na si Mayor Ross Gamboa. Blanco siya sa posibleng motibo sa pagpatay, pero panawagan niya. Sana matuldukan na yung patayan dito sa Arayat. Kung usapin sa politika, dapat maglaban na lang sa politika, hindi na sa marahas na labanan. Opo. Kawawa yung mga tao dito sa Arayat. Ayon naman sa tanggapan ng Central Luzon Police Regional Office, nagsasagawa na sila ng investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng barangay chairman. May gumugulong na rin umanong operasyon para matunton ang mga salarin. Bukod sa pagdadalamhati ng pamilya at mga kabarangay, namamayani rin ang takot. Katunayan, tumangging humarap sa kamera ang mga kaanak ng biktima. Ayon sa kanila, maraming residente ang nakapansin itong mga nakaraang araw na may mga umiikot na lalaking hindi taga rito. At kahit ngayong araw daw, kinuwento ng isang nakausap nating malapit sa biktima na tila may nagmamasid sa kanya. Ganito raw ang eksena sa Arayat tuwing papalapit ang eleksyon. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa.
Sa ibang balita, pinapalala raw ng China ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ang delikado nilang pagpapakawala ng flares sa isa nating eroplano sa Panatag Shoal. Nanindigan naman ang ating militar na hindi ito ang magpapatigil sa kanilang pagbabantay sa ating himpapawid. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Maghahain ng panibagong diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China. Kasunod ng pagpapakawala ng flares ng dalawang fighter jet ng China sa ruta ng aircraft ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal noong Huwebes. Ang flares ay uri ng heat decoy na nilalabas ng eroplano bilang pangdepensa. Ayon sa DFA, hindi sakop ng huling kasunduan ng Pilipinas sa China na pahupain ng tensyon ang nangyaring insidente sa Panatag Shoal. Una nang kinundana ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente. Tinawag niyang hindi makatwiran, iligal at delikado ang ginawa ng China. Dapat daw maging mas responsable ang China sa mga kinikilos nito sa dagat man o himpapawid. Tinawag namang delikado at mapang-udyok ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang ginawa ng China. Nalagay daw sa peligro ang mga sakay ng eroplano. For instance, yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft. No? Pwedeng mahigop dun sa propeller or sa intake or pwedeng masulog pati yung ating aircraft. Dismayado rin sa nangyari ang National Security Council. This is an extension of what is called as gray zone operations or what the Philippine government calls as ICAD, illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions. This can be considered an escalation on the part of the People's Republic of China kasi nga, this is the first time that we've had this kind of encounter with them. Para kay Defense Secretary Gibo Teodoro, dapat masanay na raw tayo sa mga ganitong panggigipit ng China. Pero nanawagan pa rin si Teodoro. All they have on their side is brute force, no, and strength and might, and that's what they're gonna do. Hopefully, they listen to reason and heed the appeals of not only the Philippines but other countries to temper their moves. Para naman sa isang security analyst, labag ang ginawa ng China sa tinatawag na freedom of overflight. Remember that everything that we are fighting here would be the principles of freedom of navigation and overflight. Yeah. And if you freely fly to those zones, then no one has the right to dump us with their flares because those are dangerous metals. Tila panibagong taktika rin daw ng China ang panghaharas sa himpapawid dahil hindi nila natitinag ang Pilipinas pagdating sa dagat. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mainit na naman ang sitwasyon sa Scarborough Shoal matapos ang nangyari sa pagitan ng Philippine Air Force at ang People's Liberation Army Air Force ng China. Sa gitna po ng isang routine patrol sa Scarborough Shoal ng Philippine Air Force, nagsagawa raw ang dalawang Chinese jets ng dangerous maneuvers sa harap ng mga eroplano ng Pilipinas. Nagpakaula mga Chinese jets ng decoy flares sa ruta ng eroplano ng Pilipinas. Ano itong decoy flares? Kung mahilig kayong manood ng mga mala Top Gun na pelikula, yun po yung mga mainit na device na pinapakawala ng eroplano para malito ang mga heat-seeking missiles. Ang mga flares kasi na ito ay mas mainit pa kaysa sa temperatura ng jet engine ng eroplano. Parang yan po. Itong mga flares ay parang mga tubo na gawa sa aluminum, ayan po, illustration, na may nilalaman na magnesium or phosphorus metals na sobrang liwanag at init. Kadalasan ginagamit yan sa mga air-to-air combat pero sa nakaraang mga taon, dumadalas po ang paggamit nito ng China at ng Russia para balaan o bantaan ang kanilang mga kalaban o mga karibal. Naging bahagi na po ito ng kung tawagan ay gray zone tactics o yung mga taktika ng pagbabanta pero hindi pa naman aabot sa digmaan. Nito lamang Mayo, nagsampa ng diplomatic protest ang Australia dahil nagpakawala ang isang Chinese fighter jet ng mga flares sa harap naman ng isa nilang helicopter doon po sa bandang Yellow Sea naman. Nagalit ang Australia dahil sa panganib nito sa kanilang mga crew members. Siyempre po, ang sunod na tanong, delikado nga ba ito? Kasi kung delikado, bakit kung iitsa lamang ng mga eroplano sa pelikula, parang candy lang? Dahil sa tunay na modernong air-to-air combat, malayo po yung agwat o distansya ng mga eroplano. Ibang usapin na kung magkakalapit sila. Noong July 2023, nagpakaulang isang Russian fighter jet ng mga decoy flares sa harap ng isang unmanned aircraft or drone ng US Air Force sa bandang Syria.
Tandaan po na ang flare cartridges ay gawa sa aluminum at may temperatura na umaabot ng ilang libong degrees Celsius. Tumama po ang yung isa sa mga flares doon sa LAC ng drone kaya't muntikan itong bumagsak. Kita po ninyo sa larawan ang damage doon po sa propeller ng drone. Nagreklamo rin ang US Air Force pero wala rin nangyari. Ngayon, balikan natin yung insidente sa Scarborough Shoal. Ano yung mga eroplanong involved doon? Sa panig po ng China, ito po ang Shenyang J-11. Ito po, gandang tingnan. Isang 4th generation fighter jet na ginaya ng China mula sa Sukhoi 27 ng Russia. Kaya po nitong lumipad ng 2,500 kph or Mach 2.35 at meron itong 30mm cannon at mga air-to-air missiles. Ito naman ang sa Pilipinas. Isang Spanish-built NC-212I medium cargo airplane. Walang armamento, walang jet engine. Propeller lamang po ang mga makina. Ang top speed nasa 370 kph. Kaya't maring nalagay nga sa panganib ang mga piloto ng Pilipinas sa ginawa po ng Chinese Air Force sa Scarborough Shoal. Samantala, minaliit ng Department of Transportation ang ginawang tigil pasada kanina ng Grupong Manibela. Nagbabala rin ang ahensya na malapit na silang manghuli ng mga kolorum na jeep. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Lunes na Lunes, walang masakyang jeep ang maraming commuter sa Pedro Hill, Corner Taft Avenue sa Maynila. Ganito rin ang naranasang perwisyo ng mga naghihintay ng jeep sa Muñoz, Quezon City. Kaya pati bus ng MMDA, sinakyan na rin. Ang biglaang kawalan ng jeepney sa ilang ruta, tila napaaga sa unang anunsyo ng Grupong Manibela na magsasagawa sila ng 3 araw na transport strike sa Miyerkules hanggang Biyernes. Paglilinaw ng Grupong Manibela, hindi naman daw sorpresa ang napaaga nila protesta. Ang unang plano raw kasi ay tanging mga leader o opisyal lamang ng grupo ang hindi muna sana babiyahe. Pero biglang sumali na rin daw ang kanilang mga kamiyembro. Isa sa mga hindi bumiyahe ang mahigit 3 dekada ng jeepney driver na si Ronald Tugade. May 5 anak mang binubuhay, kaunting tiis daw muna para may paglaban na hindi ma-face out ang minamaneho niyang traditional jeep. Parang nilalaro na lang ho kami. Yung aming pinaglalaban parang hindi kami pinapakinggan ng gobyerno. Ayon sa Manibela, sumama ang loob nila matapos ituring ni Pangulong Bongbong Marcos na minority ang mga katulad nilang tumututol sa Public Transport Modernization Program. Huwag po tayong magbulag-bulagan, huwag po tayong magbingi-bingihan. Huwag pong one-sided lamang ang pinapakinggan natin. Hindi yung majority lamang ng transport sector ang sinasabi ninyo. Dagdag pa ng grupo, nag-apply na sila ng permit para sa gagawing transport strike sa Maynila sa Miyerkules. Sasama rin daw sa strike ang Piston at nananawagan din sa ibang grupo na sumali rin sa kilos protesta. Minaliit naman ng Department of Transportation ng sorpresang kilos protesta ng Grupong Manibela kanina. Nagbabala rin ng DOTR na malapit na nitong simula ng panguhuli sa mga kolorum o mga bumabiyaheng walang prangkisa, kabilang na ang mga hindi nag-consolidate para sa modernization program. Magsisimula na rin kaming mag-track down ng mga walang mga franchise, yung mga nag-expire yung mga franchise. At karamihan dito mga lumang sasakyan talaga. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Ang good news naman, kasalo na po bukas ang big-time rollback sa petrolyo. 2 pesos and 45 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 90 centavos per liter naman ang matatapya sa presyo ng diesel at 2 pesos and 40 naman sa kerosene. Ito ng ika-5 sunod na linggong bawas presyo sa diesel at kerosene habang ikatlo naman sa gasolina. Ayon sa DOE, ang rollback ay bunsod ng lumalakas na piso at mababang demand ng krudo sa world market. Abiso naman sa mga customer ng Meralco, may bahagyang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Sa abiso ng Meralco, nasa 3 centavos per kilowatt hour ang madaragdag sa August bill. Dahil dyan, magiging 11 pesos and 63 centavos na ang kabuuang electricity rate. Katumbas po yan ang halos 7 pesos sa dagdag sa Meralco bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour at higit 16 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours sa isang buwan. Ayon sa Meralco, ang power rate hike ay bunsod ng mas mataas na transmission charge. Sisimulan ngayong buwan ang pamamahagi ng unang bahagi ng aumento sa sahod ng mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim po ng Salary Standardization Law, 18% ang kabuuang wage hike. Uutay-utayin po ito hanggang ngayong taon hanggang sa taong 2027.
Ginawa ito para makasabay ang sahod ng gobyerno sa pribadong sektor. Tulong din ito sa tumataas na presyo ng bilihin. Hindi naman kasama sa wage hike ang mga uniform personnel dahil may sarili silang batayan ng kanilang sahod. Susunod, Vice President Sara Duterte may plano raw na ipa-impeach ng mga kongresista. Dalawang independent contractor ng GMA itinanggi ang akusasyong inabuso nila ang aktor na si Sandro Mulak. At lalaking ng hipo umano ng pasero sa bus, panayang iyak at pagmamakaawa matapos mahuli. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nang hipo umano ng babaeng pasahero ng bus ang isang lalaki sa Caloocan City at nang mahuli siya, abay panayang iyak at pagmamakaawa. Hindi sinasadya ko ulit yung ginawa. Hindi nakala ng suspect na isusubong siya ng biktima. Ayon sa babaeng pasahero, nagkunwaring tulog ang katabi niyang lalaki. Pasimple umano nitong hinawakan ang kanyang hita. Pumalag na raw siya nung una pero hinipuan pa rin siya ng lalaki. Siyempre namang may nadaanan silang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation or SAIC sa Monumento Station. Kaya't dali-dali nagsumbong ang biktima. At dito na dinampot ang salarin. Nasa kustudiya ng Caloocan Police ang suspect. Itinanggi ng dalawang independent contractor ng GMA7 ang alegasyong minolestya nila ang aktor na si Sandro Mulak. Giit nila, hindi sila abuser. Narito ang aking report. Sa harap ng mga senador, mariing itinanggi ng GMA7 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz ang akusasyong sexual abuse na isinampa laban sa kanila ng aktor na si Sandro Mulak. Dahil daw sa mga paratang na ito, nadungisan daw ang kanilang pangalan. Humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Sa 30 taon daw nilang karera sa telebisyon, kailanman wala raw silang inagrabyado o inabusong katrabaho. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Pero giit ng ama ni Sandro na si Nino Mulak, kung hindi totoo ang akusasyong sexual abuse, bakit daw nagsorry sa kanya sila Nones at Cruz nang pagharapin sila sa bahay ni GMA7 Senior Vice President Annette Gozon Valdez? Did they admit it to you that they did something untoward? When they said sorry, syempre naiintindihan ko yung kwento ng anak ko. Yun na yun? Yun na yun, di ba? Alright. And then they said, akala daw nila okay lang. Paglilinaw naman ni Nones, We did not apologize po. Ang context po is, sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak nyo. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettle. Is it true that you were offering something sa charitable institution? No po, Your Honor, kasi that would be very insulting. sa nakuhang kopya ng mga senador na text messages sina Sandro at Nones, nag-text umano si Nones kay Sandro para ayain ang aktor na umakyat sa kanilang hotel room matapos ang isang event ng network. Tinanong daw ni Sandro kung sino-sino ang nasa kwarto at sinabi ni Nones na mag-isa lang siya, bagay na itinanggi naman ng kontraktor. Ang eksaktong text ko po, Your Honor, I'm with Drama Peeps but we're wrapping up na. Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from me, from myself. Siya po yung nagsabi na pwede pa ba akong umat dyan.
Itinanggi rin ng kampo ni Lanones na gumamit sila ng illegal na droga sa hotel room. Sa kalagitnaan ng pagdinig, hiniling ng kampo nila Jojo Nones at Richard Cruz na sagutin ang mga tanong ng mga senador sa loob ng isang executive session o closed-door meeting. Detalye na kasi ng kaso ang pinag-uusapan at hindi raw ito dapat inilalabas sa publiko, lalo't ongoing pang investigasyon ng mga otoridad. Matapos ang mahigit 1 oras na executive session, kumbinsido ang ilang senador na malakas ang ebidensya kaugnay sa reklamo ni Sandro laban sa 2 kontraktor. Tunay po na sa tingin po namin, meron pong kaukulan na dahilan para ma-file yung kaso. Pero siyempre po, tulad po ng sinasabi namin, hindi naman kami korte. Magdedesisyon ngayong linggo ang National Bureau of Investigation kung maghahain sila ng kaso laban kina Nones o Cruz. Balak naman ng Senado na ituloy ang pagdinig sa Huwebes. Magdedesisyon din ang magulang at Dr. ni Sandro kung pwede na siyang padaluhin sa susunod na hearing dahil sa kanyang kondisyon. Tinanggi ng ilang kongresista ang alegasyon ni Atty. Harry Roque na meron umunong nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Sa isang Facebook post, unang pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may planong mag-impeach o magpatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sinundan niya ng Facebook Live kagabi ni Roque kung saan ibinunyag niyang plano raw ito ng ilang mambabatas sa Kamara. Ngayong linggo raw ihahain ang impeachment case. Alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang to kay BP Sara. Ngayong araw naman, itinanggi ng ilang leader ng Kamara ang aligasyon ni Roque. Dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Dalawa. Pero parang wala naman po akong nakikita na ganon. Tinignan ko yung left, tinignan ko yung right, parang wala naman pa. So we're sticking to the issues in the House of Representatives. So, baka kailangan medyo madumi yung crystal ball, kailangan na linisan ng konti. Pinabulaanan din ni Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang pahayag ni Roque, pero hindi raw katakataka kung may gusto talagang magpatalsik sa bise. Hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo o ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente through e-filing of an impeachment case. So sa ngayon, mananatili pong chismis ang kanyang pong post. Noong 1 linggo lang naglabas ng open letter si VP Sara at binatikos ang iba't ibang problema ng bansa na hindi raw natutugunan ng pamahalaan. Tingin naman ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, posibleng itinaon ang issue ng umano'y impeachment sa nakatakdang pagdinig ng Quad Committee kaugnay sa koneksyon ng Pogo, illegal na droga at human rights violations kung saan iimbitahan ng ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang alam kung ano yung intention really. Maybe to preempt whatever is the result of this investigation, to somehow divert the attention, make this issue political, which is not really, if you look at it, it's not really political. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng kampo ni VP Sara kaugnay sa umano'y planong ipa-impeach siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bawal na ang pagiging tagapayong ng mga pulis. Yan ang mahigpit na utos ni PNP Chief Police General Romel Marbil. Giit niya, hindi alalay ang mga pulis para maging tagapayong lang, lalo na yung mga mababa pa lang ang ranggo. Hindi raw ito tama dahil hindi ito ang trabaho ng mga pulis. Pakita po natin na tayo may taong may dignidad. Pulis po tayo, hindi po tayo bodyguard, hindi po tayo driver, hindi po tayo alalay. Hindi po tayo bayaran. Pulis po tayo. Pulis tayo ng bayan, pulis tayo sa lahat. Inimpirma naman ng PNP na friendly fire o sarili ng kabaro ang nakapatay sa isang pulis sa anti-kidnapping operation sa Angeles City, Pampanga noong August 3. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, sinalakay nina Police Staff Sergeant Nelson Santiago at Police Chief Master Sergeant
Eden Akad, kasamang isa pang pulis, ang isang madilim na kwarto ng isagawa ang operasyon. Aksidente umanong nakalabit ng isang hindi pinangalanang pulis ang kanyang baril. Unang nadaplisan ng bala si Akad at tumagos ito papunta kay Santiago. Napuruan si Santiago at binawian ng buhay habang nagpapagaling pa si Akad sa ospital. Tiniyak naman ni Fajardo na walang nangyaring cover-up at gusto maging transparent ng PNP sa investigasyon. Naharap ang nakabaril na pulis sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury. Sinambahan po ng kaso yung pulis natin. Lapang 24 hours, he came forward admitting yung kanyang pagkakamali at right there and there, siya ay sinabject sa inquest proceeding at the following day nga, Sunday, ay in-inquest siya at kinulong. Susunod, sa pool sa CCTV, pedicab sinalpok ng humaharurot na truck. Binatil yung driver, patay. Heroes Parade para sa mga atletang Pilipinong sumabak sa Paris Olympics, ikinakasa na. At kilalanin ng mga big winners sa 2024 Cinemalaya Film Festival. Pelikulang tumandok, humakot ng parangal. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang pedicab driver matapos salpukin ang humarurot na truck sa Leyte. Sa Isabela naman, isang batang babae ang hinalay at saka pinatay. Yan ang iba pa sa report ni John Aroa. Nakita ko ni Nenay. Naginang ni Nenay. Labis ang hinagpis ng kaanak ng isang 12 anyos na batang babae nang makita ang bangkay nito sa masukal na lugar na ito sa Santiago City, Isabela nitong Sabado. Walang suot na pang ibaba ang biktima na kinilalang si April. Biyernes ng gabi nang lumabas ang biktima para bumili ng sabon sa tindahan pero hindi na ito bumalik. Base sa investigasyon, ginahasa ang biktima bago ito pukpukin ng kahoy at bato sa ulo. Agad namang nahuli ang suspect matapos magsumbong ang isang residente na nakakita sa suspect na umalis sa pinangyarihan ng krimen. Kilala raw ng tiyahin ng biktima ang suspect. Hindi na ito pinangalanan ng mga pulis pero base sa salaysay ng suspect, nagawa raw niya ang krimen dahil sa pambubuli umano sa kanya ng biktima. Nahaharap ang suspect sa kasong rape with homicide. Sa Camarines Sur, makikita ang bakas ng dugo sa loob ng tindahang ito sa bayan ng Garchi, Turena. Mula yan sa 37 anyos na guro na pinatay sa saksak. Kinilala ang biktimang si Mary Grace Cadera. Ayon sa pulisya, mismong live-in partner ng biktima ang suspect. Sinaksak umano ng suspect na si Lito Tuyan Jr. ang biktima dahil sa selos. Tinutugis na ang nakatakas na suspect. Aksidente sa kalsada naman ang nasapol sa CCTV sa bayan ng Carigara sa Leyte. Sa video, makikita ang pagdaan ng isang pedicab sa ginagawang kalsada sa Barangay Sawang nang bigla itong salpukin ng umaharurot na truck. Tumilapon ang pedicab. Patay ang 17 anyos na driver nito. Maswerte namang nakaligtas ang dalawa nitong pasahero. Ayon sa driver ng truck, hindi niya napansin ang pedicab dahil madilim sa lugar. Hindi na kinasuhan ang driver ng truck matapos makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Isinusulong ni Senator Raffy Tulfo ang panukalang layong panagutin ng mga pabayang recruitment agency. Kasunod ito ng pagkamatay ng dalawang overseas Filipino workers na sina Jeline Arguzon at Rayolin Saison. Nasawi ang dalawang domestic helper sa Saudi Arabia noong Hulyo dahil umano sa natural cause. Si Rayolin, inatake raw sa puso. Nanghingi raw ito ng tulong sa kanyang recruitment agency pero tila binaliwala lang. Naghihingalo na yung tao, pagbibintangan mo naginate lang at dahil na homesick,
Anong klaseng nilalang kayo? Sa halip na kaawan, mataranta, puntahan ang taong humingi ng tulong, pagsasabihan niyo pa na masakit na pananalita na nag-iinarte. Nakatakda namang iuwi sa bansa ang labi ng OFW na si Jeline sa susunod na linggo. Natural death din ang lumabas na kinamatay niya pero hindi kumbinsido rito ang Department of Migrant Workers. Ang resulta ng autopsy ni Jeline ay natural death ang lumabas. Hindi po natin tinatanggap ito kaya't ang next course of action is an autopsy here in the Philippines. Idarao sa Miyerkules ang Heroes Parade para sa mga atletang Pilipinong lumaban sa 2024 Paris Olympics. Bukas ng gabi darating sa bansa ang mga atleta at kinabukasan ng alas 3 ng hapon magsisimula ang parada sa Aliw Theater sa Pasay City. Magtatapos po ito sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila. Bagong parada, pupunta muna ang mga atleta sa Malacanang para sa isang courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, umalis na ng bansa ang ating mga pambato sa Paris Paralympics. 6 na atletang lalahok sa Paralympics na gagawin sa August 28 hanggang sa September 8. Showbiz Tonight na tayo. Ipinakilala na sa Kapatid series na lumuhod ka sa lupa ang bagong magbibigay ng problema na si Mother You, played by Andrea Del Rosario. Big winner naman ang pelikulang Tumandok sa Cinemalaya ngayong taon. Panoorin natin to. The award for Best Film goes to Tumandok. Humakot ng parangal ang pelikulang Tumandok sa awards night kagabi ng 2024 Cinemalaya Film Festival. Kabilang dyan ang major award na Best Full-Length Film, Best Original Score, Best Screenplay, Best Supporting Actor at Cinemalaya Benten Netpack Award. Tungkol ang Tumandok sa paglaban sa karapatan ng ethnic group na Ati sa kanilang ancestral land. This film is the symbol of the bravery and the strength of the Ati community who co-authored and co-directed, who made this with us. Nagtay naman na bilang Best Actress sina Marian Rivera para sa kanyang kauna-unahang indie film na Balota at si Gabby Padilla ng pelikulang Kono Basho. Alay daw ni Marian ang award sa lahat ng mga gurong nagsisilbi tuwing halalan. Oo, sa mga katulad ni Teacher Emmy na matapang talaga na ginagawa lahat. Alam mo yun, kahit yung malagay sa alanganin yung buhay nila, basta maprotektahan lang yung para sa boto sa sambayan ng Pilipino. Memorable naman kay Gabby ang pagkapanalo dahil ito ang kanyang unang acting award. Umiikot ang kwento ng Kono Basho sa isang anak na pumunta sa libing ng amang Hapon sa lugar na tinamaan noon ng tsunami. Personal po siya sa akin because nga it speaks about losing a father, and that's something that I struggled with as well. Ang direktor nitong si Jaime Pacena II ang nanalong Best Director. Iginawad naman ang Special Jury Award sa DQ tungkol sa pagkadakip at pagkawala ng aktivistang si Jonas Burgos at iba pang desaparecidos na Alipato at Muog. Emosyonal naman ang child star na si Enzo Osorio nang tanggapin ang kauna-unahang Major Acting Award para sa The Hearing. Audience Choice Award naman ang napanalunan ng pelikula ni kapatid actor Cedric Juan na Gulay Lang Manong. Ito ay isa sa mga gold naman ng mga independent filmmaking. Specifically sa Gulay Lang Manong para mas bumukas yung kaalaman natin when it comes to access sa alternative medicine. At isa pa doon, yung mas lalo natin makita kung ano yung pinagdadaanan ng mga magsasaka natin sa mga probinsya. Hello, Miguel. Ipinakilala na ang bago magpapainit sa mas pinatinding kapatid serye na Lumuhod Ka sa Lupa. Siya si Mother You, na ginagampanan ng aktres na si Andrea Del Rosario. From now on, I want you to call me Mother You. Siya ang tutulong kay Miguel na karakter ni Sid Lucero para makaganti sa kampo ni na Benito, played by Gardo Versosa. Pagkakataon mo na makaganti kay Benito.
Tumutok lang para sa mas maraming intense na eksena sa Lumuhod Ka sa Lupa, Lunes hanggang Biyernes, 7:30 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas dito sa TV5. May mainit pa akong chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, makina ng aeroplano bumagsak sa Brazil. Sinusuri na para malaman ang sanhi ng plane crash. At Grand Biniverse Concert, grand din ang presyo kaya maraming nagrereklamo. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinusuri ng mga otoridad ang mga makina ng aeroplanong bumagsak at sumabog sa Brazil. Magkasamang nagsisiyasat ang mga Brazilian aircraft experts at ang mga inspektor mula sa France. Bukod sa mga makina, nakuha na rin ng mga otoridad ang data mula sa black box ng eroplano. Naglalaman po ito ng mga voice recorder ng mga piloto at impormasyon sa ruta ng eroplano. Mahigit 6 na pong namatay sa naturang trahedya. Formal nang nagsampa ng reklamo ang aktor na si Mon Confiado sa netizen na nagpakalat ng malisyosong joke tungkol sa kanya. Na-trace nila ang taong nasa likod ng FB page na Iliad bilang si Jeff Bonilla Jacinto. Sana raw ay maging aral ito na hindi lahat ng jokes ay nakakatawa. Sabi pa ni Mon, mahalaga sa kanya ang pagiging aktor dahil ito ang ikinabubuhay niya. At kahit joke lang daw ang nasa post tungkol sa kanya, hindi naman daw lahat ng tao ay alam kung ano ang biro sa hindi sa mga pinopost online. Say pa ni Mon, hindi biro ang kanyang paghahain ng kaso sa NBI. Seseryosohin niya raw ito para maging aral sa lahat. Last Friday lang, nang sitahin ng aktor ang malisyosong post ng nasabing page tungkol umano sa pagiging rude niya sa isang grocery sa Marikina. Nagsorry naman ang page at sinabing copy-paste sa joke lang ito. Ito naman ang hot topic ngayon. Dismayado ang ilang blooms sa mahal ng ticket sa much-awaited Grand Biniverse Concert ng Nation's girl group na BINI. 1,387 pesos ang pinakamurang ticket na general admission, habang 11,195 pesos naman ang VIP standing. Comment dyan ng isang bloom, halos malapit na raw yan sa ticket price ng Blackpink concert. Say naman ng isa pang fan, parang jokes sa mahal ang ticket kahit marami sa mga fans ng BINI ay estudyante. Sana nga raw ay ayusin ito ng kanilang production team. No comment pa naman dito ang kampo ng BINI. Sa August 29 at 28 ang pre-selling ng ticket. Sa November 16 and 17 naman, gaganapin ang Grand Biniverse Concert sa Smart Araneta Coliseum. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, hindi lamang netizens ang kumasa sa Tiramisu Cake Dance Challenge. May entry na rin ang mga fur babies. Tiramisu Cake Sleepy version ng entry ng fur baby na ito. Nakatulog ang aso habang nagda-dance challenge. Ang biro tuloy ng netizens, charge muna dapat. Lobat. Kabaliktaran naman niya ng entry ng asong si Chopper. Nagpakita siya ng moves nang hindi inaalalayan. Hindi rin magpapatalo ang mga pusa. Siyempre, tiramisu cat ang bansag sa pusang ito ng netizens. Kinaaliwan ang pagiging nonchalant nito sa trip ng kanyang fur dad. Ano yung mga... Hiya naman tayo, yung mga hayop kinaya tayo. Ito pa rin. Yes. Jenny!
Sabi sa'yo. Alam mo, Ewan ko, tumuro lang ako ha. Johnny! alam ko naman, Sir Ed. Ready Kaya naman ni ako. Johnny. Nakita ko nagpa-practice sa makeup room. Okay, sige. Baka matrouble ako doon. 45 minuto pag malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.